Kuya, anong masasabi mo dito? Well, hindi ko trip yung video na to. No? Hindi dahil hindi ko trip yung mga nasabi nila, no? At hindi ko trip yung mga tao dito sa video. Sa katunayan, they are really pretty girls. No? Napaka-confident nila sa sarili nila. Pero hindi ko lang trip yung ganitong uri ng videos lagi. Kasi feeling ko, imbitasyon siya sa napaka-fruitless at napaka-toxic na usapan sa social media lagi. Himayin natin bakit ba nagiging toxic yung ganitong usapin lagi. Well, dito sa video na to, meron silang declaration of preference. No? I mean, hindi naman nila direktang sinabi na, preferred namin yung mayayaman na tao. Pero, syempre, in-emphasize nila yung broke boys don't deserve no pussy. Kumbaga, yung belief na yun na hindi deserve ng puday ng mga taong broke. Declaration ng values nila, diba? Kung ano yung pinahalagahan nila sa paano nila view ibang tao. Nagiging toxic yung mga ganitong klaseng declaration kasi once na meron ka nila pag na preference mo, tapos yung preference mong yun, posibleng i-take ng other sex bilang atake. Kasi meron tatamaan dyan, diba? Kukunin nila yung video to bilang ticket to do the same. Kumbaga, yung ibang tao naman maglalapag naman ng kanilang preference din na posibleng makasakit at posibleng tumukoy din sa ilang specific na babae. Gaya na lang na ibang mga komento dito. Gaya na lang ng ibang mga video nilabas dahil dito sa video na to. Ang mga babaeng pakawala sa kalsada, hindi rin naman deserve ng singsing yan. Then ang ending, diba? Nagkaroon tayo ng mga valid na excuse para mang-talk down ng ibang tao. Well, wala namang specific na taong pinatatamaan, diba? Masaktan ng masaktan, diba? Galit na galit yung mga walang pera. Galit na galit naman yung mga babae malandi. Napepe lang ka ibigay. Come on, bro. This is toxic as fuck. Nagre-record! Ay, gusto mo ako'y? Yes. Lulutuan kita, hindi? Sige, lutuan mo ako. Ilan? 3. At hindi para sa akin yung ganoong klaseng diskusyon, mga pre. Personally, babae ka man o lalaki, wala akong pake sa preference mo as long as yung preference mo minsan nananatili na lang sa utak mo. Kasi wala namang rason din to publicly declare yung mga gusto at ayaw mo kung tungkol lang naman to sa'yo. Ikaw, buhay mo yan di ba? Personal filtering system mo yung mga preferences mo to design a life that you want to build for yourself. Di ba? Hindi concerned dyan ang ibang tao. Yes, walang masama sa pagkakaroon ng preference pero may masama sa pagkakaroon ng public preference kung saan yung preference mo posibleng makasagasa sa ibang tao at magiging cause of debate yun lagi. Tapos nagiging invitation rin siya para question na sino ba kayo? Ano bang kaya niyo i-offer? Diba? You don't want that for yourself. Hindi mo naman kailangan sagutin yung mga tanong na yun Pero pag naglapag ka ng mga bagay na gusto mo sanang hanapin sa isang tao, syempre, yung iba curious. Ikaw, ano ba meron ka? Pero ako personally, kung pag-uusapan lang natin yung statement na yun ng objective, yung broke boys don't deserve no puss. Well, hayaan nyo na lang ako magkwento ng isang event na dinaluhan ko kagabi. Umattend ako ng kasal ni Maisie at Tim Dionella. At yun yung para sa akin, isa sa pinakamagandang nasaksihan ko. Well, itong storya ng dalawang to, isa sa masasabi ko, ang dapat nating isik bukod sa preferences, meaningful relationship mga pre. Nagkakalala si Tim at si Maisie sa isang event nung si Tim ay nobody pa lang. Hindi pa siya Tim Dionella, At si Maisie isang batang babae lang, na gustong manood sana ng local act at nagkakalala sila, sa isang intimate na gig. Well, sa vows nila sa isa't isa, nakwento nila yung storya nila, di ba? Nakwento nila yung days na kumakain sila ng street food, di ba? Alam ko rin yung kwento nila, na gusto na sanang mag-quit ni Dionella sa music niya, pero kinumbinsi siya ni Maisie na ituloy mo lang yung music one last time, bago ka mag-quit tuluyan. Subukan mo lang ulit. Tapos nung sinubukan ni Tim Dionella, eto na siya ngayon, isa na siyang successful na artist, mga pre. Ang punto ko lang dito, ang mga tao more than this specific label, di ba? Laging napaka-complex ng storya ng pagkatao na bumubuo sa isang individual para magkaroon tayo ng napaka-superficial na filtering system gaya nito, Kung ako sa inyo, seek out meaningful relationship at minsan pag na-focus ka sa ganitong klaseng buhay, hindi mo napapansin yung mga ganitong klaseng shit sa internet kadalasan. Ako pinansin ko lang to kasi may nag-message sa akin mga pre. Ilang araw na tong nasa feed ko at wala sana akong balak gawin pero kung dadaldal lang din naman tayo tungkol dito sa debating to, maigi nang ilatag ko siguro kung ano yung totoong thoughts ko about this matter. So broke boys don't deserve no pussy. I don't give a shit, bro. Find a meaningful connection, pre, At kumilala ka ng isang tao na sobrang lalim, di ba? Kilalanin mo yung saan sila malakas, saan yung weakness nila, saan yung potentials nila, di ba? At ikaw mismo, kilalanin mo yung sarili mo. Achieve personal success, para magkaroon ka rin ng freedom to choose. Mapababae ka man o lalaki, Pag kaya mo yung sarili mo at capable ka
sa sarili mong buhay, you can love anyone you want, no? Kasi meron kang autonomy, di ba? Hindi mo kailangan ibase yung kapasidad ng buhay mo sa kakayanan ng iba. So you can love anyone you want. At yun din yung buhay na tinatravel ko ngayon. I can love who the fuck I want, no? Sa standards na meron ako na hindi ko na pinapublic kasi I am capable, no? Yun lang, pre. Yun lang yung video na to, mga tol. Sheesh.